bida sa salita at bida sa gawa. Subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida, 963. Laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963. Kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay. Katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida, 963. Laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes. Ngayon po ay Lunes, August 3, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. Medical assistance pinabilis katuwangang e-MAIFIP. DOH Secretary Pujalte pabibilisin ang pagpapatupad ng Universal Healthcare. DOH na ipamahagi ang mahigit 400k bote ng gamot para sa HIV. At DOH CHD SOCS patuloy ang serbisyo sa mga nasalanta ng baha at landslide. Maayong aga, maayong buntag sa Sorsogon Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development sa Sorsogon Region. Ako po si Angelo Tiana, kasama ang aking partner sa kalusugan, Jarisa H. Kamal. At sa technical application, Ralph Ayanamoyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay dito lang sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 ngayong 11 a.m. hanggang 12 ng tanghali. At para sa mga detalye ng mga balita, medical assistance pinabilis katuwangang e-MAIFIP. Mas madali na ang pag-access sa tulong ng medical sa pamamagitan ng e-MAIFIP program upang mapabilis ang pagkuha ng serbisyong medikal. Ang e-MAIFIP ay matatagpuan na sa eGov PH app. Maaari na ring makasubmit ng documentary requirements online. At may 55 na hospital na ang kasali sa e-MAIFIP system. DOH Secretary Pujalte, tinipon ang mga dating kalihim ng ahensya upang pabilisin ang pagpapatupad ng UHC. Itinatag ng Department of Health ang Council of Experts na binubuo ng mga dating kalihim ng kalusugan upang pabilisin ang pagpapatupad ng Universal Healthcare, ani ni Secretary Jose Pujalte na tutulong
ang Council of Experts upang matiyak na ang reforma ay nakaangkla sa pagpapatuloy ng mabuting pamamahala at isang mas malinaw at mas madamang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ang Council of Experts ay binubuo ng mga dating kalihim na sina Dr. Esperanza Cabral, Dr. Manuel Manolet M. Dayrid, Dr. Jaime Galvestan, Dr. Janet Garin at Dr. Kamencita Chit Noriaga Riodica. Sa kabilang dako, DOH na ipamahagi na ang mahigit 400k na bote ng gamot para sa HIV. Naipamahagi na ng DOH sa buong bansa ang unang batch ng gamot para sa persons living with HIV. Naipadala na ang 455,188 bote ng LTD sa Centers for Health Development, DOH Regional Hospitals, local government units, at HIV treatment facilities. Dumating na rin ang karagdagang 427,247 bote mula sa mga kasunod na tranches noong July 16 at kasalukuyang isinasagawa ang alokasyon nito para mapunan ang supply sa mga pasilidad. Patuloy namang tinutukan ng DOH ang agarang distribusyon para matiyak ang tuloy-tuloy na gamutan at akses sa antiretroviral treatment para sa mga persons living with HIV. At para sa huling balita na ihahatid sa atin ni partner Jariza. DOH CHD, patuloy ang serbisyo sa mga nasalanta ng baha at landslide. Personal na ipinamahagi noong July 25, 2026 ng DOH CHD SOC Surgeon sa pangangasiwa ni Earl Granado, Pharmaceutical Section Head, ang mga gamot at ibang mahalagang supplies tulad ng doxycycline capsules para sa mga municipality ng Maito, Malapatan at Glan, habang aqua tubs naman para sa RHU Palimbang. Ito ay upang matiyak ang sapat na kakayahan ng mga evacuation centers sa pagtugon sa mga sakit na dulot ng baha tulad ng leptospirosis at masisiguro rin na may malinis at ligtas na inuming tubig. Patuloy na nakaantabay 24 oras ang DOH CHD SOC Surgeon Public Health Emergency Operations Center sa kalagayan ng mga nasalanta ng flash flood at landslide. Tiniyak din ang ahensyang sapat na kakayahan, gamot at supplies upang matugunan ang pangangailangan ng rehiyon sa panahon ng krisis. Dumako naman tayo ngayon sa ating August 2026 health programs. Ngayong Family Planning Month, ang tamang pagpaplano ng pamilya ay susi sa mas malusog at mas maunlad na kinabukasan. May iba't ibang ligtas at epektibong family planning methods na maaring piliin ayon sa inyong pangangailangan. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center upang makakuha ng libreng impormasyon at serbisyo. Tandaan, panalo ang pamilyang planado. Ang malinaw na paningin ay mahalaga sa bawat yugto ng buhay. Ngayong Sight Saving Month, alagaan ang inyong mga mata. Magpatingin ng regular, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang labis na paggamit ng gadgets ng walang pahinga. Kung may nararanasang malabong paningin o pananakit ng mata, agad na magpakonsulta sa inyong healthcare provider. Alagaan ang iyong paningin. Kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya mahalagang protektado sila laban sa mga sakit. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hikayatin ang mga kabataang nasa tamang edad na kumpletuhin ang kanilang mga bakuna. Ang pagpapabakuna ay ligtas, epektibo at mahalagang proteksyon para sa kanilang kinabukasan. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Ang gatas ng ina ang pinakamahusay na pagkain para sa sanggol. Ngayong National Breastfeeding Month, suportahan natin ang mga ina sa pagbibigay ng eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan at ipagpatuloy ito kasabay ng wastong complementary feeding hanggang 2 taon o higit pa. Tandaan,
Ang breastfeeding ay natural, ligtas at puno ng pagmamahal. At yan ang ilan lamang sa mga health program sa buwan ng Agosto. Balik sa iyo, partner, sa kalusugan, Angelo. Maraming salamat, partner. At dyan po nagtatapos ang aming mga nakalap na balita hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, SOCSURGEN, Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSURGEN. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang topic na dengue awareness in the workplace. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdom na mga tagsa ka pamilya mag-prepare sa ilang agoba. Paano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat masulod ini nga importante nga gamit peryosang tubig, pagkaon nga didalay mapanhos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga suludlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD SOCSURGEN Region. Ang first 1,000 days ng nanay ay mahalaga. Ito'y nagsisimula sa unang araw ng pagbubuntis hanggang sa ika-2 taon ni baby. Kaya dapat healthy si mommy at sapat ang nutrisyon. Alam mo, nurse, gusto ko talaga lumaking malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis, pagpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at ipagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH-CHD SOCSURGEN Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, SOCSURGEN Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, once again, natagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, August 3, 2026 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development, SOCSURGEN Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 mula 12 a.m. to 12 noon. And ayun nga, partner, no? Grabe, partner, real quick talaga itong ginagawa nating talakayan para sa ating kalusugan. Kung napansin mo, partner, no, nakalimutan ko na yung aking microphone kanina. So, ayun, once again, sa atin mga kaabyan sa bilog nga SOCSURGEN Region, maayong aga sa aton tanan. Alright, partner Jariza, hindi ko na pagpadugayon pa ang aton pinakamaabtik gid ni siya nga isa man sa akon nga idolo sa pag-implement sang aton mga health programs sa region. Wala sang iban kundi ang aton nga entomologist 3, no other than Roy Frextoper Bohols of DOH-CHD. Good morning po, Sir Roy, and bati po sa ating tagapakinig. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa mga nakikinig sa buong SOCSURGEN Region. Yes. And partner, good morning man partner sa imo. Yes, good morning, sir. Okay lang tayo, no? Ikaw, okay ka pa ba? Ako okay lang din ako, partner. Anyway, sige. Sir Roy, inibala aton nga topic today is very interesting. Kung baga pa sa aton nga community, grabe ini siya ka interesado nga topic since tig-ulan na, 'di ba, Sir Roy? Yes, And sir. we are thankful na medyo naghinay-hinay na medyo wala na sang ulan. Siguro kay nakagawas na gid man ang bagyo. 'Di ba? All right, sige. Sir Roy, may mga pamangkot Yes, gid sir. ang aton mga kaabyan ba diri sa bilog nga SOCSURGEN Region. So, may mga lugar ba lalo na sa aton nga opisina nga pwedeng pamugaran ng mga lamok?
Yes sir, no. In general, Yes hindi po. lang sa government o sa ating opisina, Yes po. magobyerno man o mapribado, Mm-mm. meron talagang mga lugar na maaring pamugaran ng lamok. At kung ano-ano itong mga lugar na to, nasa loob at saka labas ng opisina. Yes po. So, pag nasa labas sa opisina, ito yung mga nakatiwangwang na mga lalagyan na maaring mapuno ng tubig ulan. Lalo na yung mga nakaraang araw, yes po. no, na sunod-sunod yung ulan natin. Mm-mm. So, sunod-sunod ang ulan dahil sa bagyo. So, ito yung mga paso ng halamanan. Apo. No? Ito yung mga plant saucers sa ilalim nito na ito ay pwedeng mapangitlugan ng lamok. Yes po. Yung ating mga timba o kung ang isang opisina ba ay may drum, balde Mm-mm. na nakaimbak na tubig ngunit hindi natatakpan. Apo. No? Mga lumang gulong no sa nanaiponan ng tubig ulan. Lumang gulong sa mga kasi karamihan sa opisina mayroon talagang mga sasakyan no sa kanilang mga motor pool. Yes po. No? Ito yung mga bubong or rock gutters na naipunan ng tubig, no? And then yung mga construction materials o kagamitan na naipunan ng tubig ulan. Ito yung mga sa labas ng opisina o doon sa compound, no? Sa loob naman ng opisina, halos lahat ng opisina merong mga water dispenser. Yes. O yung catch basin nito na hindi regular na nililinis. Itong air conditioning drainage trays natin, no, na mga Yes. aircon Mm-mm. na may mga naiwang tubig. Ito yung sa ating banyo, no, sa banyo na itong mga utility areas natin na may nakatiwangwang na lalagyan ng tubig. At saka yung may mga refrigerator na hindi natin mapansin na mayroon siyang mga drip trays o yung tinatawag na condensate pans na hindi nalilinis. Okay, so yun po yung mga potential mosquito breeding sites natin Yes. sa loob at saka sa labas ng opisina. Ayun. So sa aton man nga mga tigpalamati kung may makita man kamo nga parehas sang mga nabanggit ni Sir Roy, i-check nyo basi may mga tubig nga nabilin Sir Roy no. Yes, Ngayon sir. hindi nila napansin ba? Yes, sir. Alright, sige. Eto naman Sir Roy, ano naman yung uri ng lamok ang nagdadala at nagpapalaganap ng virus na ito, na virus na dengue? Yes, sir. So, sa atin, sa Pilipinas, Yes po. meron tayo iba't ibang klase ng lamok, no? Pero meron tayo for dengue, meron lang tayong dalawang klase ng lamok. Ito yung ating lamok na tinatawag na Aedes. Yes po. So, sa lamok na to, dalawang klase itong Aedes na to. Yung isa ay siya talaga yung tagapagdala ng dengue virus na ang tawag sa kanya ay siya yung primary vector natin. Ito yung Aedes aegypti, no? And then yung isa naman ay itong Aedes albopictus na siya ding nagdadala at nagpalaganap ng dengue virus. Oo. So yung primary vector natin Aedes aegypti globally mga 90+% siya ang nagka-contribute sa kaso. Yes po. Oo. So yun po kasi siya ay namamahay sa mga man-made containers o yung ating mga artificial containers. Yes. Alright, sige. Sir Roy, tanong ko Yes, lang. sir. Etong dalawang klase ng lamok na ito, yung Aedes aegypti, tapos yung isa nga na Aedes albopictus. albopictus. Yes, sir. Mhm. Oo. Kasagaran, Sir Roy, ano po siya, no? Ito talaga yung lamok na kahit saan pwede sila mamugaran. Mayroon lang talaga siyang Specific. Right. So ito yung mga container breeders natin. Opo. So it's either man-made o yung ating artificial containers at saka yung mga natural containers natin. Opo. So 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 diyan sila nangingitlog. Yes. Alright. Sir Roy, tanong ko lang, no, etong dalawang ito, kung titingnan ba natin yung mga paglalagyan ng tubig, paano ba natin sila ma-differentiate yung klase ng lamok? Mayroon ba tayong pwede makita na, eto, Aedes aegypti, tapos etong isa naman is Aedes albopictus. Okay, Ganun.
Sa aquatic stage, kailangan natin ng microscope para siya ay ma-identify. Yes. Oo, kasi mayroon yan siyang mga tinatawag natin na morphological uniqueness. Oo, yung dalawang klaseng lamok na yan. Kaya nga siya ay nabigyan ng pangalan at apelido. Oo. Kaya pag sa pag adult na, kailangan natin ng stereo microscope para ma-identify natin kung ang Aedes aegypti ay lyre head, makikita yung lyre na head doon sa kanyang sa ulo, and then yung albopictus ay straight single line lang yan siya na puti. So doon natin ma-identify, pero hindi natin pwede na kung kakagatin tayo ng lamok and then pabayaan natin siyang magsipsip para makita natin yung kanyang ulo. Oo. Para ma-identify. Wag naman kasi nga baka yung lamok na yon ay infectious na. So makapag-transmit ng virus. Oo. So collection lang ng adult mosquitoes na ginagawa ng ating mga entomologists para ma-identify kung anong klaseng genus at saka species yun siya ng lamok. Ayun. Meron na akong natutunan, partner, itong dalawang klase ng lamok na ito. Siyempre, di ba, yung sabi ni Sir Roy, kapag straight single line, yun siya si Aedes albopictus. Yes. Tapos yung lyrehead naman si Aedes aegypti. Ayun. Pero kailangan talaga ng microscope, di ba, partner? No? Before mo siya ma-identify. Kaya ay. Alright, sige, thank you for that, Sir Roy, no? Yes, sir. Ito naman po, anong oras po ba mas aktibo ang mga lamok na nagdadala ng dengue? At saka, bakit po sa mga ganong oras sila mas aktibo? Okay, so base sa study, itong mga lamok na to ay may dalawang peak biting times, no? Okay. Ito ay sa umaga, ito yung first na peak biting time nila. Aktibo ito sila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. So 2 oras 'yan. And then sa hapon naman, huling bahagi ng hapon hanggang bago magtakip silim. So ito yung alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Kaya meron tayong kampanya o yung ating kampanya sa alas 4 kontra mosquito. Oo, yung ating kampanya na isa sa mga S, yung sa ating 4S. Yes, Oo, yung number 1S natin ay yung search and destroy of mosquito breeding sites. So source reduction. Kaya ugaliin natin na mag alas 4 kontra mosquito. Kaya taktak, taob, tuyo, takip. So yun po, 40s natin sa dengue program. But then aktibo rin silang mga gat sa araw kasi debiter ito. Hindi naman ibig sabihin na itong mga oras na to ay sila lang ito lang talaga yung oras na nangagat sila buong araw, no? Kapag may pagkakataon sila. So lalo na sa mga lugar na may lilim at sa loob ng bahay. So yun po yung ano nila. Kasi once na sila ay kailangan na nila ng dugo, no, para yung itlog sa kanilang doon sa kanilang katawan ay ma-develop. So kailangan nilang mangagat. So, ayun, partner. Lubhang mapanganib pala talaga itong mga lamok na ito, no? Kung meron lang akong superpower, partner, Char. Eto naman, gumagana na naman yung mga imagination natin. Pero para sa, reminder lang din sa mga nakikinig sa atin, yung sabi ni Sir Roy na hindi lang during sa peak biting time kumakagat yung mga lamok. Anytime din siguro, partner. Anytime of the day. Kaya kailangan din talaga natin magdoble ingat. Gawin natin yung taob, taktak, tuyo, takip talaga. Yes, oo. At saka mayroong bagong study, yung UPLB, yung UP Los Baños natin na mga research na bagong study but then hindi pa napapublish. Pero based sa study nila, yung Aedes albopictus kahit gabi nangangagat. Kasi sa gabi naman din, 'di ba, may ilaw. So 'yun, but then hindi pa talaga siya napapublish at hindi pa nabigyan ng palisiya. But then ito yung mga bagong study. Oo. So 'yun. So 'yun ang mas mahirap kung itong mga lamok na 'to ay potential na siya or naka-adapt na siya. Yes. So hindi lang siya debiter kung hindi baka 24/7 na. So 'yun ang masaklap.
Yun din po talaga. Yes, partner. No. Baka Yes. ikaw may tanong ka din ba? Ay, ito, Sir Roy, kasi tag-ulan na din po, 'di ba? Yes, And, ma'am. ano na din, according din sa balita, partner, and Yes, sir, 'di ba, may paparating din talaga na papasok na bagyo Eto dito talaga. sa August na month. Based po sa atin sa region, ano po ba yung datos ng dengue? Kung ano po yung mga kaso na meron tayo dito sa region? Okay. Ma'am, base sa datos ng ating Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Apo. ito kasi yung ating cluster or Yes. ating section na sila yung nagko-consolidate ng mga data na galing sa ating different local government units. Apo. So, as of Morbidity Week 29, so yung kaso ng January 4 hanggang July 25, Week na 29, so, Sir Roy, no? yes, so Morbidity Week 29, yung kaso natin ay nasa 5,088 dengue cases, no, na reported. Apo. But then 57% ang reduction nito. So, Mas bumaba. Yes, mas bumaba yung kaso natin kung i-compare naman sa last year, 2025, same period yan, no, na nakapagtala ng 11,881 cases. Oo. And then yung deaths naman, mas mababa tayo ngayong taon. Mas mababa tayo ngayong taon kung i-compare last year. Apo. Kasi nga yung ngayong taon ay nasa 16 yung ating deaths compared to last year na humigit kumulang ng 30 na deaths natin. But then mababa din yung ating threshold level as to case fatality rate. So yun po yung datos natin for Morbidity Week 29 as of July 25. Yes. And also, partner, no, kaya grabe din itong ginagawang implementation ng programs dito sa dengue. Kasi nga si Sir Roy, minsan lang natin siya makita Oo. talaga sa office, Yes, no? minsan Kaya nga napatanong ako kanina, partner ba? Sabi kong ganun, Sir Roy, pa hindi kita nakikita sa office, saan ka pumupunta? Grabe, punong-puno pala yung schedule. Opo. Anyways, partner, bigyan lang natin ng liwanag, no, or emphasis itong ating dengue case dito sa ating rehiyon. According po kay Sir Roy and sa report po ng RESO natin, yung Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mas bumaba po tayo ng 57%. Yes. Unlike last year. So, eto po naman is nakakatulong talaga na yung kaso natin sa dengue ay hindi naman gaano kataas na kaya nagpapasalamat din tayo kasi ito yung collaboration ng ating LGU, yung collaboration din ng ating mga health workers sa ground. Thank you talaga, no? And compared last year nga, sabi ni Sir Roy is ngayon 60 mortality, unlike last year na 30 death talaga. Yes. So Yes, sir. sa ating mga tagapakinig po dyan, no, although prevention is better than cure, maging alerto lang po tayo. Wag po nating hayaan na magkaroon po tayo ng dengue. Ayun, bakbakan talaga ito kasi itong dengue natin. Yes. Yes, sir. Kaya Yes po, ang sir. ating Sige. panawagan, no, Yes. sa mga nakikinig ngayon, Opo. so wag maging kampante, no, Yun. na kahit mababa yung kaso natin ngayon, dahil ito ay ngayon ay panahon na ng tag-ulan. Yes po. No, simula ng June hanggang baka aabot ng October yung ulan. Opo. So yan, so wag maging kampante, ipagpatuloy ang paglilinis natin sa paligid. At kung may naramdamang sakit man, fever, no, Yes po. magpakonsulta kapag may sintomas ng dengue. So yun po ang ano natin. Sige. Partner, medyo mahaba-haba na yung ating discussion dito Yes. sa dengue awareness natin in the workplace. So, yun nga, panawagan sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa mga government agencies na offices po ito, pati na din po yung sa ating mga community, mga barangay po natin. Dapat maging alerto din po tayo dito sa dengue. Alright, sige. Partner, siguro magkakaroon muna tayo ng isang break, Sir Roy. Yes, sir. Meron po tayong commercial break, then after po nito, babalik na naman po tayo para sa ating talakayan. Alright, so manatili po kayong nakaantabay sa ating talakayan para sa ating kalusugan.
Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdum na mga tag sa kapamilya mag-prepare sa ilang agoba. Ano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat masulod ini nga importante nga gamit peryo ang tubig, pagkaon nga didalay mapanhos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinomdom halin sa Department of Health CHD Surgeon Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga lumaking malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis, pagpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at pagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH CHD Soxergen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxergen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, at nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. And time check is brought to you by, ayun, talakayan para sa ating kalusugan. Ang oras po natin ay 11:31 in the morning. 30 minutes na po ang nakalipas sa ating talakayan. At ngayon naman po ay, syempre, i-recall po muna natin ay yung mga napag-usapan na. So, dito naman po sa ating dengue awareness in the workplace, yun nga po, in-emphasize po ni Sir Roy na kung maaari pong tingnan po natin yung ating mga timba or mga balde o yung ating mga flower vase, kung meron po tayong mga halaman sa office, i-check po natin yan. Baka meron pong mga tubig na stagnant na pwedeng pamugaran ng lamok. And then, eto nga yung dagdag kaalaman, yung dalawang klase ng lamok, yung ating Aedes aegypti, tapos Aedes albopictus. Alright, sige. And then, ayun nga partner, yung peak time ng biting time ng ating dengue yung 6 to 8 a.m. in the morning, and then sa pagkahapon naman is 4 to 6 p.m. Kaya manatili kayong alerto. Alright, sige. Eto naman po Sir Roy, anong mga personal na protection ang pwedeng gamitin ng mga empleyado habang nasa trabaho para maiwasan ang dengue? Nakakatulong po ba ang paggamit ng mosquito repellent, katul o marami pang iba, etc.? Okay. No, sa atin sa opisina, Yes, sa atin sa programa. So meron tayong 4S, ang isa doon na S ay yung self-protection measures. Yes, po. Okay. So pasok yung ating mga mosquito repellent. So kailangan gamitin yung ating mga mosquito repellent sa mga nakalantad na bahagi ng katawan. So hindi naman ibig sabihin na buong katawan ka magpahid ng lotion. Yes, o yung repellent. Yung mga exposed lang na pwede kang makagat ng lamok. Okay, nandoon din sa ating self-protection measures ang magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon. Yes, po. Lalo na kung nagtatrabaho sa labas o sa mga lugar na maraming lamok, no? Okay, magsuot ng light-colored na damit, no? Dahil mas naaakit ang lamok sa madidilim na kulay. So attracted talaga ang lamok diyan sa mga madidilim na na kulay, sa mga madidilim na lugar sa opisina. Yes, po. Kasi doon talaga yung kanilang favorite na lugar, no, na hindi sila nadidisturbo. Okay, then panatiling nakasara ang mga bintana. Yes, po. At pinto, no, at yaking may maayos na screen upang hindi makapasok ang lamok. So as barrier, no, na para yung tinatawag namin na human vector contact. Yes. So malileser natin o ma-reduce natin yung human vector contact or man to mosquito contact. Ayun. So, ayun pala partner, no. Etong yung sa damit naman natin Sir Roy, no, dapat hindi po tayo masyadong
into dark color, tama po ba? Yes. Yung oo. dark color, dapat Yes. more on light Light. color Yes, mas tayo. preferred kasi niya talaga yung mas attracted siya pag dark color. Oo. Kasi hindi sila makikita. Parang ganun. Oo. Nagtatago. Nagtatago. Hindi kasi ayun yung kasi yung natural nila. Yun yung behavior nila. Sige. Ayun, para aware lang din naman tayo, partner. No? Maganda din naman yun kasi malaman natin kung ano yung mga dapat nating suotin, di ba? And then, kasali din naman doon sa Roy, no, kapag nasa bahay, dapat yung mahahaba, yung din yung susuotin natin para if ever na kung nandun tayo sa area, na, lalo na kapag mataas ang kaso ng dengue. Ng dengue. Oo. Mas may protection tayo. Yes. Alright, sige. Ay, by the way, Sir Roy, additional po, yung sa ano naman, kapag nasa bahay naman yung mga tagapakinig natin, syempre, gumagamit din sila ng kulambo kapag natutulog. Yes, oo. Ano naman yung pwede nating ma-advise sa kanila? Okay. Sa atin sa programa, mayroon tayong tinatawag na conventional net or conventional curtain or conventional mosquito net. Kasi bihira lang man din ang tao na nasa umaga magamit ng kulambo kasi parang naturally panggabi yung kulambo. Yes. Oo. Kung titingnan natin yung mga kulambo natin na binibili natin commercially, makapag-protect sa atin as barrier. Opo. Pero hindi talaga siya as guarantee na mayroong killing effect doon sa lamok. Na mayroong mortality effect sa lamok. Kaya sa mga local government units, mayroon kaming tinatawag na mosquito net curtain impregnation or soaking. Ito yung mga conventional nets na mabibili or kortina na tinutubog sa insecticide na mayroon siyang temporary effect ng 6 na buwan hanggang 8 buwan. So, ibig sabihin, pag ang lamok ay dadapo doon sa kortina o dadapo doon sa moskitero, mayroon talagang knockdown and killing effect. So, yun yung isa sa mga vector control interventions natin or control measures natin sa school. So, binibigay ang school, mayroon tayong school-based insecticide-treated screen. But then, hindi lang talaga kaya ng programa na mabigyan lahat ng school sa buong Soc-Sargent. Pero marami-rami na rin ang nabigyan ng mga schools. So, mayroon din tayong mga activities on curtain soaking. It's a community-based at saka school-based initiatives ng programa, lalong-lalo na ng ating mga local government units. Ginagawa nila during puro kalusugan or ginagawa nila during yung PTA assemblies, kung ano man sa school. So, malaking bagay yon. So, yun po yung maliban sa ating self-protection measures na yung paggamit ng mga mosquito repellents or electric coil, no? So, yun. Alright, sige. Grabe, partner, no? Ang lawak din pala talaga ng pag-implement ng program. Yes. Ayun nga, sabi ni Sir Roy, kahit sa mga schools natin, Abot na talaga. yes, abot kamay talaga yung Yes. serbisyo. Yes, kasi sa mga panahon last year or 2 years ago, napapansin ng programa na ang nag-contribute ng mataas na kaso ay nasa school age children. Nasa school age children, so ito yung mga school-based. Ito yung mga elementary grades, di ba? Pero sa ngayon parang napapansin namin based on observation sa datos, ang nagko-contribute na ng mga kaso o nagko-contribute ng malaking porsyento ng kaso nasa adult na. Kasi naproteksyonan na natin yung mga bata. Yes. Kasi sila talaga yung vulnerable groups natin. Ay, excuse me. Ayun, so, grabe, partner, no? Kitang-kita mo talaga yung effort na ginagawa talaga ng ating opisina para mapaabot talaga yung serbisyo na dapat, lalo na sa ating mga kabataan. Alright, sige. Ito naman, Sir Roy, tampo po ba ang dengue tuwing tag-ulan o all year round po? Kahit mainit ay pwedeng magkasakit ng dengue. Okay, so ang panganib ng dengue ay all year round. Wala naman talagang kaso na itong buwan ay zero case. So, yon. So,
ito siya ay all year round. Kaya mahalagang isasagawa ang mga hakbang sa pag-iwas sa buong taon, no? So maaring magkaroon ng dengue anumang panahon ng taon. Kaya yun siya ang ano natin. So yun nga lang, mas mataas lamang ang bilang ng kaso tuwing tag-ulan. Yes. Kasi nga mas maraming breeding containers or naiipong tubig dahil sa ulan, no? Na maaring or yung pinamugaran ng mga lamok. Kahit nga tag-init, maaari ding magkaroon ng kaso ng dengue, no? Sa mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yes po. Kung saan maaari mangitlog ang mga lamok. Kasi kalimitan naman din sa ating mga hindi lang sa opisina, kung hindi sa community ay nag-aipon ng tubig. Kasi nga ang tubig ay basic necessities natin. Yes. Di ba po, no? Ayun. Okay, dagdag pa partner, baka may tanong ka pa kay Sir Roy na gusto mong malaman. Ay, ito Sir Roy, no, kasi hindi talaga maiwasan sa mga community, lalo na kapag hindi ganun ka-accessible ang tubig. Nag-iimbak po talaga sila ng rainwater sa drum. Yes, ma'am. Then, hindi na po nila, hindi na po nila tinatakpan kasi hinahayaan lang nila na mag-flow yung, kunwari, umulan po is flow lang yung tubig. Yung tubig. Opo. So, pagka gagamitin na po yun nila for panligo or for panghugas ng kung ano-ano man po, safe pa po ba kaya yung tubig na yun? Or maaring contaminated na po siya ng ating dengue virus? Sa lahat naman ng ma'am, kasi yung lamok, kung titingnan natin, pag ang lamok ay buntis na, so kailangan na niyang mangagat. And then, after niya mangagat, sa buong buhay ng lamok, dalawa lang yung activity niya. Sa 28 days niya, ito yung tinatawag namin na gonotropic cycle. Yung gonotropic cycle, yun na yung pagkagat, no, biting at saka egg laying, yung oviposition. So kung sa drum, kung expose siya, so yung lamok, after niya na magbuntis, kung buntis na ang lamok, so maghanap na siya kasi ang lamok hindi siya nangingitlog sa dry surface. So doon talaga siya sa water, no surface. So doon siya nangingitlog, and then every 2 to 3 days, yun yung cycle lang ng lamok. Mangagat at mangitlog every 2 to 3 days. Ngayon, sa mga drum, kaya mapansin natin, so sa life cycle ng lamok, sa itlog, hindi natin yan makikita. But then, pag larva na siya sa aquatic stage, doon sa larvae na niya na development at saka pupa, no, so yun na yung nandun na sa yung wriggler na tinatawag natin. Yung mga kitikiti, waya-waya sa Bisaya o ano man dyan. So larva yan. And then i-emerge na siya into adult. So ngayon, pag sa drum, kailangan talaga natin ng tubig. No, hindi talaga pwede na nasabihan natin na ibuhos ang tubig para mabuhos yung mga kitikiti. So ang health education yan, kasi nga dahil ang itlog ay pwede siyang mabuhay. Ang viability niya is up to 1 year. 6 months kahit wala siya sa tubig, buhay pa rin siya. Grabe. So ganun po. So kahit 6 months na ang drum natin ay walang laman ng tubig pero may itlog doon na nakadikit. Mabubuhay. Pagdating ng rainy season, mabubuhay yun siya, mahahatch yun siya. Kaya nga, ang ating kampanya ay taktak, taob, tuyo, takip. So saan doon yung tuyo? Yun na yung ang drum, kailangan nating kuskusin. Kailangan nating kuskusin para matanggal yung mga itlog doon na nakadikit. Yun na yung doon na portion. Yung tuyo na yon. Ayun, partner, no? Tama talaga, Sir Roy, na yun talaga yung dapat gawin. Kasi ako, partner, no? Kahit sa bahay namin, hindi man mapa-opisina, kahit sa bahay talaga, yun yung ginagawa ko, Sir Roy. Naghahanap ako ng mga takip ng mga plastic bottles, lalo yun yung kasi yung marami, yung kapag umiinom ng soft drinks, tapos kahit saan lang tinatapon, na pwede siyang pamugaran ng lamok. Yes, kahit Yun. tansan. Kahit sa tansan, Yun, basta may tubig, pwede talaga. pwede yun kasi yung lamok very aggressive sila sa pangitlog. Basta kung gusto nila mangitlog, pag tubig na malinis,
social mosquito sila. Oo. So kahit maliit lang na tubig, opportunistic sila. Opportunity. Oo. Ano ba itong mga lamok na? Mahilig silang mangitlog part. Ako wala, char lang. Alright. Sige. Sige, Sir Roy. Eto naman, Sir Roy, kadagdagang tanong din naman po. Yes, sir. Ano naman ang dapat gawin ng isang empleyado kung makaramdam siya ng mga sintomas ng dengue habang nasa oras ng trabaho? Okay, so ang gusto lang natin, no, kasi Yes, nga yung sa mga empleyado na may lagnat o iba yung pakiramdam, so kailangan magpaalam kagad sa supervisor. Ayun talaga. Kung ang isang opisina ay mayroong clinic or clinic in charge kagaya ng office natin. Yes. Oo. Kasi sa dengue naman din, mayroon tayong dengue RDT NS1 test, libre yan. Oo. So sa mga health facility, mayroon din tayo niyan na libreng dengue RDT NS1. Oo. So ang ating mga local government units ay bumibili din ng mga ng test kits na yan. So 2 araw na lagnat, wag palampasin ng 5 araw. Oo, kailangan magpa-examine, magpa-test para malaman natin kung ang lagnat ba yon ay dala ng dengue virus. Oo. So 'yon po yung ano natin. So ang mga sintomas, kailangan magpatingin agad sa pinakamalapit na health facility. Yes. Basta gusto lang natin pag may fever, Mataas na lagnat. Mataas na lagnat. So, wag nang antayin ng na maglampas pa ng 5 araw. Kung pwede 2 araw, punta na kaagad sa pinakamalapit na it's either barangay health station, rural health unit, super health center, or sa mga pribadong doktor kung mayroon bang sanay kayong private doctor, no, para sa tamang pagsusuri at gamutan. Okay. And then kung pwede uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Oo. Diba? So, yun po. So kung may lagnat, paracetamol, but then wag lang mag-self-medicate. Yes. Kasi baka nag-self-medicate, nag-abot na ng mga ilang araw, hindi pa rin nagpatingin sa doktor. No? So, yun. So, kung pinayuhan ng doktor na magpahinga sa bahay, so iwasang pumasok sa trabaho. Kasi kung pumasok ka sa trabaho at febrile ka na, and then birimi ka na, and then may lamok sa opisina ninyo, so nakagat ka naman ng lamok, nagiging kasi infectious ka na, and then magiging infected ang lamok, and then nakatira na ang lamok dun sa opisina ninyo, magiging infectious na siya, magkaroon na ng workplace transmission. Oo, ng dengue, workplace transmission. So yun ang ayaw nating mangyari. Yes. No? So kailangan magpahinga. So iwasang pumasok sa trabaho hanggang sa ganap na gumaling. Opo. And then bantayan ang mga warning signs, no? May mga warning signs. May mga pala yan, warning Sir signs Roy. yan siya na mga na baka magkaroon ng severity. So maganda talaga na magpakonsulta, makita ng doktor para ma-advise, no, Yes, kung ano yung mga danger signs o warning signs natin. Okay. Anyways, Sir Roy, dagdag din po ba dito yung, di ba yung iba merong mga rashes? Opo, Tapos- may kagat sila sa Yes. ano. Oo, yung sa site na kinagat sila. Kinagat Tapos ng lamok. hanggang sa yung magkaroon na sila ng mga pula-pula sa mga Opo. extremities nila, sa Oo, kamay. oo. So yan na yung mga simptomas. Lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng likod, Apo. pananakit sa likod ng mga ng mata, and then pananakit ng kalamnan, kasukasuan, then and then yung pagduduwal at pagsusuka, and then pagkakaroon ng pantal o rashes sa balat, then and then madaling pagkapasa o pagdurugo, no, tulad ng pagdurugo ng gilagid o ilong. So matinding panghihina o pagkahilo. So ito yung mga warning signs, but then sabi lang natin, ang pinakamaganda pag may lagnat, magpa-check up kaagad. So ang pinaka the best ay magpakonsulta. Apo. Alright. Yan talaga. Yes, partner. Grabe, partner, no? Ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Anyways, magkakaroon ulit tayo ng isa pang break, partner, no? Magka-commercial break ulit tayo ng isa. Then, tatalakayin ulit natin itong natitira pa nating mga katanungan syempre sa ating office and then sa ating pampublikong lugar. Alright. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan.
Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdong na mga tagsa ka pamilya mag-prepare sa ilang agoba. Ano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat masunod ini nga importante nga gamit peryosang tubig, pagkaanga di dalay mapanhos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinomdom halin sa Department of Health CHD Surgeon Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga lumaking malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis, pagpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at pagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, at nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. And time check is 11:50 a.m. Mga kababayan, mga kaabyan natin sa bilog na Sorsogon Region. Anyways, partner, mahaba-haba na yung ating natalakay, partner, no? Nalaman ko na din, partner, itong ating ikatatlong 4S, yung ating search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, and also, partner, itong mga warning signs ng ating dengue. Alright, sige. Yes, partner, baka meron kang gustong tanong kay Sir Roy, or unahin muna natin yung ating tanong sa ating comment section sa FB sure. page. Oo. Sir Roy, meron po kasing tanong dito ba? Effective po ba ang traditional na pag-spray o fogging, o nagiging immune na ang mga lamok sa mga ginagamit na chemical? Ito pong katanungan ay nagmula kay Sir James Plasis. Okay, magandang tanong, Sir James, no? Kung effective ba itong chemical control natin. Yes po. So, kasama po sa ang chemical control natin sa isa sa mga interventions, no? So, very effective siya kasi nga kung titingnan natin doon sa 4S, support, no, spraying or fogging operations. Bas ang pinakamabisa kasi ito siya ay pag ang isang lugar ay maklasify na siya na hotspots or maklasify na siya as outbreak area, no, or marami ng kaso ng dengue or nag-clustering na ang isang barangay. Nga po. So basta tama lang ang tamang tao, no, dapat ang tao na nag-apply ng chemicals ay trained siya. Yes po. And then tamang chemicals ang ginagamit. Then tamang dilution ang ginagamit. And then tamang machine ang ginagamit. So at saka tamang oras ang pag-apply nito. Yes. So yun po. So but then itong ating mga commercially available pumasa naman din ito sa Food and Drug Administration, at saka meron din ito talaga silang certificate of product registry. So ano din po ito siya. Very effective. Sa amin sa Department of Health, kung may makita kayo na nag-conduct ng spraying operations, kung ito sila ay pasok ba yung aming tinatawag na 5 hours yes, in the application of intervention doon sa ating insecticide control. So very effective po yan. Kasi hindi lang yung resting na mga mosquitoes ang napapatay natin, pati yung flying. So kung gusto natin na abrupt na mapababa kaagad natin yung o ma-stop yung ating transmission, so dapat mag-chemical control tayo.
complementary with yung sa ating source reduction o yung sa ating search and destroy. Mauna talaga yung search and destroy, then larviciding, environmental management, then complemented by yung ating mga insecticides interventions. Yes. Alright, sige. Additional pa po, Sir Roy, na tanong po, mula pa rin po ito kay Sir James Plasis. Okay. Pakilinaw daw po kung anong provinces and cities ang nangunguna. Kung meron po ba tayong datos nito. Pero kung wala naman po, it's okay naman po siguro na hihintayin lang natin yung datos kung mag-request po sila. Pero kung mayroon lang naman po, ikaw, Sir Roy, okay lang po ba sa'yo? Siguro mag-coordinate muna sa office through the unit ni Ma'am Leia for the breakdown ng mga cases. Alright, sige. Ng per province at saka yung ating city of Jansan. Okay. Yes. Alright, sige. Eto naman po, Sir Roy, yung tawa-tawa durian for first aid sa dengue. Effective ba daw po ito? Kasi parang kasi hindi ako doktor. Kasi partner, kasali na as an entomologist kasi kasi yung yung aking for the program. Yes po. But then wala pa naman talagang siguro wala pang scientific at saka medical talaga na makapagsabi. Yes po. Kasi ang dengue naman din ay pa talaga siya, wala pang gamot talaga na para papatay sa dengue virus. Unless kung babalik yung ating dengue vaccine. So wala pa talagang masabi natin na proven and effective. Kasi supportive pa lang talaga ang ating sa dengue. Alright. Sige. Okay, Sir James, good morning. Naway nasagot po ni Sir Roy ang iyong katanungan. Unless po doon sa ating datos kasi po tayo, kailangan po dumaan talaga sa masusing process or meron po tayo kasing tinatawag na proseso. And kailangan pa po natin mag-request for validity po ng ating data. So hindi naman po pwede na i-guess lang natin kung ilan na or kung anong cities yung mas nangunguna. Alright, sige. Additional na lang doon, partner, no? Yes. Since naman talaga ni Sir Roy, nabanggit na din ni Sir Roy na wala talagang gamot for dengue unless meron na tayong vaccine o ibabalik ba yung vaccine, Sir Roy, no? Yes. Ano naman po ang ginagawa ng DOH para labanan ang dengue sa opisina at komunidad? Okay, so for the program, mayroon talaga tayong yung ating battle cry na 4S, no? Yes po. Ito talaga yung strategy ng programa. Yes. And then ito talaga yung palisiya din ng programa. Ito yung enhanced 4S kontra dengue na strategy natin. So, yung unang S, yun na nga sinasabi ko, search and destroy of mosquito breeding sites. Ito yung gusto nating mangyari kasi last year nalo-launch itong alas 4 kontra mosquito, di ba? Parang last year of February ang launching ng alas 4 kontra mosquito, tak-tak, tuyo, takip, taob. So, yung nag-launch tayo, in-encourage natin yung interagency na collaboration, coordination, and then yung implementation, lalo-lalo na sa mga local government units. Kasi ito yung nakikita natin na very effective, no? At saka cost efficient. Kasi nga wala tayong, hindi siya expensive kasi nga lang siya practice. Ipa-practice lang natin yung 4 o'clock habit, no? It's either 5 minutes or 10 minutes na source reduction, search and destroy, no, sa loob at saka labas ng bahay. So lahat ng mga nakatiwangwang, lahat na may tubig na may kitikiti o ano man dyan ay natin linisin, itaktak, tuyo, takip, taob. So yan po yung natin pinakamabisa na paraan. So yung remaining 3S naman sa 4S ay na-discuss na rin kanina. Yes. So yan po yung pasok ng enhanced 4S natin kontra dengue o yung ating dengue strategy. So, nagsagawa din tayo ng mga health education information campaigns. Gaya nitong ginagawa natin ngayon. So whole year round yan, yung ating kampanya. Nandyan yung FB page ng office. Nandyan yung ating mga GC natin at saka sa iba't ibang
local government units na para sa pag-iwas no ng dengue sa paaralan, opisina at komunidad. So during monitoring din namin visit sa mga schools, kasama na rin yun natin. So pinapasok natin yung ating 4S no, lalong-lalo na yung self-protection measures na ginagawa ng mga schools araw-araw, yung seek early consultation. Oo, malaking bagay yung partnership natin with the DepEd sa ating mga schools, no? So yun yung mga magandang kampanya natin during June, yung awareness month ng June, at saka yung ASEAN Dengue Day celebrations natin, no? And then nakikipagtulungan din tayo sa ating iba't ibang local government units, provincial, city, municipal, barangay level, no? Upang sila ay magsagawa ng simultaneous clean up drives, no? Yung ating mga local government units nag-issue ng mga policies, it's either executive order, ordinance regarding sa ating action regarding sa ating alas 4 kontra mosquito. Oo, sa ating opisina din gumagawa din tayo every Monday, no, alas 4. So nagsi-search and destroy din tayo. Okay, so kasi ang gusto lang talaga natin na ma-emphasize o mabigyang tuon doon sa 4S is yung source reduction. Kasi yan siya yung ating matawag natin na primary vector control sa atin sa programa, no? Yan po yung cornerstone ng program, ng dengue program. Then, ang ating mga local government units ay nagkakandak ng dengue vector surveillance, no? Dengue vector surveillance upang matukoy ang mga lugar na may mataas na panganib at mapagbantayan ang mga intervention. So, yan. So, halos lahat no ng ating mga sanitary officers, ng ating mga dengue program coordinators ay alam na kung paano mag-conduct ng dengue vector surveillance. At pinalakas din yung ating disease surveillance, yung ating RESO, ating PIDSAR, no, yung morbidity week natin sa ating mga kaso at kung ano yung mga kaso sa iba't ibang mga lugar. And then vector control response natin. So it's either doon sa aquatic stage o doon sa ating aerial stage. Pag sinabing aerial stage, ito yung adult stage na ng lamok, no, upang mapabilis at matukoy at makontrol ang pagtaas ng mga kaso ng dengue. So yan po yung mga ginagawa ng programa at ginagawa ng ating different local government units. Yes po. Alright, sige partner. Wari ko sa Sir Roy, wala na tayo natitira pang oras. Since parang overtime na tayo. Ayun, marami pa naman sana tayong gustong itanong partner, no? Lalo na yung ating mga Mythbusters. Pero, ayun nga, sabi ko, wala na tayong natitirang oras. Pero, marami akong natutunan today, partner. And thank you naman po kay Sir Roy sa pagpaunlak po. A round of applause naman dyan, diba? Alright, sige. Eto na lang po, Sir Roy. Ano po ang huling mensahe nyo or mensahe nyo po sa publiko para maiwasan ang dengue? Okay, so pinag-usapan natin yung maiwasan. Yes, so, ang dengue ay maiwasan kung tayo ay sama-samang kikilos, no? Huwag hintayin na may magkasakit bago kumilos, no? Maglaan ng hindi bababa sa 10 minuto, no? Bawat linggo sa loob at labas ng bahay o sa opisina upang hanapin at linisin ang mga lugar na maaring pamugaran ng lamok. Ugaliing gumamit ng personal na proteksyon laban sa kagat ng lamok at kung makaranas ng sintomas ng dengue, magpatingin agad sa pinakamalapit na health facility o health center. Ang pag-iwas sa dengue ay responsibilidad natin lahat, no, bawat isa. Yes po. Sa tahanan man, sa opisina, sa paaralan at sa buong SOC Sargent Region. Ayun. Kasi bawat buhay mahalaga. Alright. Sige, thank you so much, Sir Roy. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Alright, sige. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan, partner, no? In behalf of our OIC Regional Director, Fatima Andy Imban, thank you so much po, Sir Roy, sa pagpaunlak. Once again po, maraming salamat. Dahil palagi ka pong to the rescue and on the go palagi. And,
At dito nga nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan ng Department of Health Center for Health Development, Sorsogon Region. Ako po muli si Angelo Tiana na nagbibigay paalala sa lahat na palaging isipin ang 40s, tak-tak, taob, tuyo, takip, para siguradong safe kayo. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin